si Kiko Miao Barzaga. Aarestuhin ba siya? Patungkol ito sa kanyang secession speech nung 2 days ago. Sinasabi niya na yung mga taga Mindanao, maraming mga nananawagan na nagmumungkahi na maghiwalay na ang Mindanao. Actually, sinabi ko yan dati yung Mindanao, hindi lang ako, napakadaming gusto niyan, mga taga Mindanaoan, na kung pwedeng maghiwalay na yung Mindanao sa Luzon dahil sa talamak na korupsyon. May post kasi si Kiko, sinasabi dito na mukhang may planong arestuhin Marcos administration from Kiko Barzaga post, no? Marcos administration plans to arrest Congressman Kiko Barzaga over secession speech. Ayan yan. So ano ba yung secession speech niya? Pakinggan muna natin kung ano yung secession speech niya. My fellow citizens, it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. As the second largest island in our country with a population of almost 28 million people, the interests of the people of Mindanao is not one we can ignore or consider as less important than those of the people of Luzon. In the past 3 years, the Marcos administration has been criticized for its biased policy and its favoritism towards the NCR. And with the recent flood control anomalies being traced back to the residences of corrupt politicians in the NCR, the calls for Mindanao secession has gradually increased. Mindanao is capable of being entirely self-sufficient. With their abundant natural resources and competent labor force, they can successfully thrive as an independent nation, which makes the fact that the corrupt... Totoo naman, talagang ang Mindanao kaya mag-survive bilang isang panibagong republika. National government excessively taxing them for the benefit of Luzon's politicians very upsetting. I can sympathize with their anger. As a representative from Cavite, it disgusts me that the government funds for developing provinces like ours are being funneled by Congress into the pockets of corrupt politicians that reside in exclusive subdivisions in the National Capital Region, like Forbes Park and Dasmariñas Village. The money that could have saved millions of Filipinos being used instead on overpriced houses, watches, cars, and planes. The desire for secession of Mindanao in response to the extreme corruption of the wealthy elites of the NCR who look down upon them as lesser beings is a very valid sentiment, and one that I wish to bring to our government. I shall ask both Congress and President Marcos to start considering and discussing a possible change to our natural territory in order to meet the desires of our citizens. Okay, si Miao Miao. Okay, yan yon dahilan. So according to him, sa kanyang post ay posible siyang ma-aresto dahil parang ang gustong palabasin yan, mga kababayan, ang nakikita natin yan, gusto nilang palabasin na sedition yan. Pero isa-isahin natin, ano ba sinasabi niya? Lalong tumitindi yung mga panawagan ng mga Mindanaoan o ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Sabi niya nga, the time has come for us to hear the growing calls from Mindanao. Calls for dignity, equality, and necessary secession. So ayan, sabi niya panahon na para magkumilos o talagang magsumama or dahil lalong lumalakas yung panawagan ng mga taga Mindanao para humiwalay na nga ang Mindanao at para yung kanilang mga resources ay hindi nagagastos dito sa mga bahay na sa Forbes Park o ninanakaw. Sinasabi ni Kiko doon sa speech niya, ang Mindanao ay second largest island of our nation and home to nearly 28 million Filipinos. It is not a land to be ignored nor a people to be treated as lesser than those in Luzon. So, sinasabi nga niya dito na napakalaki, okay, napakalawak ng island ng Mindanao. So, merong 28 million katao at dapat hindi ito ibaliwala at set aside ang Mindanao na parang mababa ang uri kumpara sa mga magnanakaw diyan sa Maynila, lalo na yung nasa loob ng Forbes Park at nasa loob ng mga Malacanang. So sinasabi niya dito mga kababayan, talagang sa ilalim ng administrasyon ni Bangag ay malupit, okay, malupit ang korupsyon at malupit ang mga pagnanakaw nga. Yun naman ang konteksto noon eh. Tapos sinasabi niya dito, tatungkol na lamang sa flood control, di ba? Flood control na ninanakaw ng mga hinayupak, kaya lalo daw nagagalit o umaatikabong ang panawagan ng ating mga palanggan na taga Mindanao para sa tuluyan ng pagbabago o paghihiwalay diyan sa Mindanao. Ngayon sinasabi niya, kawawa naman ang mga
mga taga Mindanao dahil yung mga pera nga naman na resources like lahat ng resources sa Mindanao, name it, ay napupunta, kumbaga napupunta sa supposedly buong bansa. The problem is, instead na gagamitin yung mga taxes, resources and everything para sa buong Pilipinas, para umunlad tayo ng isang republika, ang nangyayari, napupunta lang sa Forbes Park, napupunta lang sa offshore account, yun yung nakikita ko, okay? At nakikita natin lahat, not only si Kiko Barzaga ang nagsasabi niyan, na talaga namang mayaman ang Mindanao, alam natin yan. Magagaling, matatalino. Sila nga yung mga English-speaking, well, Visayas and Mindanao, they're like English-speaking, more on English-speaking provinces. Diba? May Espanyol pa nga dyan sa Zamboanga. So, ba't ganun pa man, sinasabi dito sa kanyang speech na magagaling, matatalino, matitikas, lahat na, di ba? At maraming resources ang Mindanao. Kaya panahon na para, manindigan bilang isang probinsya, bilang isang bansa later on, kung magkaroon ng paghihiwalay ang Mindanao at ang Luzon. I don't know, kayo ba, payag ba kayo na maghiwalay? Ako papayag talaga ako para naman makauwi ako dyan sa Republic of Mindanao. Dahil alam niyo naman sa Luzon, dyan sa Maynila, ay tinamnan ako ng kaso ng Bangag Administration kasi gusto din nila ako arestoin, gusto din nila ako damputin. Katulad ngayon ang ginagawa nila kay Kiko Barzaga dahil dito sa secession speech na ito. Sinasabi niya dito, yun na nga, yung nakikita nyo yung recent flood control. Sabi niya, Mindanao is not a burden to the Republic. It's a region rich in resources, blessed with skilled labor and capable of sustaining itself. Yet the corrupt national government continues to overtax and exploit its wealth for the benefit of a few in the capital. Yeah, yun na nga. Nasabi na nga natin, napakayaman natin, hindi nga daw pabigat itong Mindanao sa ating pangkalahatan dahil nabanggit na nga natin, magagaling, matatalino, na yung mga manggagawa, tapos ang pera ninyo, ang mga overtaxation ay napupunta lang sa pagnanakaw. So yun ang sinasabi ni Kiko Barzaga dito dahil ang pera napupunta lang sa Forbes Park, yung mga luxury cars, di ba? Nakita nyo yung mga Nepo babies, mga bonggang-bonggang Hermes, aeroplano si Zaldico at kung ano-ano pa. Kaya naman, marami daw sinasabi sa kanyang speech talaga na lalong umiigting o lumalakas yung panawagan ng ating mga kababayan, o lalo na yung mga taga Mindanao, na paghiwalayin na. Sinabi niya nga sa kanyang speech kanina, hindi ito sedition or hindi ito pag-aaklas, di ba? Ito ay pag-isip-isipan ninyo dahil inaabuso na nga tayo, kayo dyan sa Mindanao, inaabuso na kayo ng nagpapatakbo sa gobyerno na mga bangag. Ako nagsabi niya, sinabing bangag, pero ako nagsabi niya, paulit-ulit naman na sinasabi ko sa inyo. Kaya ngayon, gusto siyang kasuhan. Dito tayo tututok, mga kababayan, sa pinaka-last statement niya. Kasi sinasabi niya, aarestuhin daw siya ng bangag dahil sa secession speech niya. So ang question natin, yun ba ay inciting to sedition? Di ba? Nag-udyok ba siya na manggulo kayo na mga taga Mindanao? Ang sinasabi niya, lalong umiigting ang panawagan na maghiwalay na ang Mindanao at ang Luzon dahil dinalapastangan lang ang mga budget. And alam niyo na yon, yung mga pagnanakaw and everything. Doon sa last part, ito sinulat natin. Sa kanyang speech, sabi niya, the call for secession is not a cry of rebellion. Di ba? Sinabi niya, hindi ito pag-aaklas o pag-imagsik ng illegal, but a cry for justice. So sinasabi niya dito, it is the desperate plea of people tried of being used, ignored, and insulted by a system that serves only the elite. Ito ay sinasabi niya ay apila ng taong bayan, himutok panawagan na madalas ay most of the time, all the time, ay binabaliwala ng bangag administration. Kaya sabi niya, I therefore urge this government, both Congress and President Marcos, to open a serious, honest, and courageous discussion in the future of our nation. Okay? So nagnanawagan siya, in-urge siya ng discussion. Diba? Discussion on the future of our national territory and the right of Mindanaoans to determine their own destiny. We can no longer silence their cry. The time has come to listen. So malinaw na hindi siya nag-udyok ng panggugulo. Sinasabi niya, nananawagan niya sa Kongreso. Bakit siya nananawagan sa Kongreso at kay Bangag? Na baka pwedeng i-revisit ang ating konstitusyon. Dahil wala nga batas sa konstitusyon na maghihiwalay, di ba? Na pwedeng paghiwalayin itong ating mga Luzon, Visayas, Mindanao. But baka pwede pag-usapan
Yun ang sabi niya nananawagan siya, di ba? Both Congress and Bangag. Di ba? Malinaw yun. Dahil kung tapat si Bangag, which is hindi naman talagang tapat sa taong bayan, di ba? So, ang punto de vista dito ni Kiko na bisitahin, ako pala nagsabi nun, i-check yung ating national territory law, di ba? Tapos pakinggan yung boses ng mga Mindanaoan na baka pwedeng paghiwalayin na. It's a long process, di ba? Pwede naman magkaroon ng referendum o pagbubutuhan or referendum o plebisito na tinatawag na taong bayan ang magsasabi sa Mindanao, hiwalay ba kami or what? Di ba? Pagbubutuhan. Pero it's a long process. Alam naman natin yan. It's a long process. Ang bottom line dito, nagsalita lang, freedom of speech niya yun. Na baka sakali, dahil sa boses ng mga Bisaya at ng mga taga Mindanao, nasukang-suka na sila sa pagnanakaw ng mga demonyo sa Malacanang, not actually sa entire Luzon, sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado, baka naman pwedeng i-revisit o tignan natin ang National Territory Law chuchu na baka pwede na maghiwalay ang Mindanao. Sabi nga natin, hindi kadali. Pero hindi ito dahilan na pwede na gusto na nilang arestuhin si Kiko Barzaga. Nakita nyo na lahat talaga aarestuhin nila.